Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipapatuloy po natin yung ating live consultation dito po sa loob ng clinic natin, no? Okay, anyway, nasa harap ko ang isang pasyente na ilang taon na po kayo? 57. At ano pong problema natin? Ang akong sir, ay dok, Ang imong unsa, imong ubo. Grabe. Grabe. Hutoy. Ibig sabihin, madalas mag-ubo, no? Makati sa tutong lang. Makati. Okay. Itchy throat, no? Kati. At saka, anong kulay ng plema? Sa kadugay Yellow, ng puti, ubo. green. Minsan puti, minsan yellow. Minsan yellow na. Kung puti, allergy. Alam na ninyo yan. Kung yellow, infection yan. At may amoy langsa. Wala may amoy dok. Walang amoy taya. Wala. Iba kabaradong ilong rin ninyo or may Barado sipon. yun. Kaya pala, hindi niya maamoy. Okay? So, anyway, wala daw. Makati ang lalamunan. So, allergy po yan, no? Okay? May sipon po kayo Meron dok. hanggang ngayon. Meron dito, minsan minsan Okay. wala. So, meron din siyang allergy sa ilong at saka yung allergy ng lalamunan. Kaya, makating lalamunan niya. May lagnat po kayo. Wala dok. Wala kayong lagnat. Ilan araw na po yung ubo ninyo? Nagtrangkaso man ako. Pagkahuman ng trangkaso ko, ito na ang Kailan nag-umpisa yung trangkaso ninyo? New Year. New Year pa, January 1. Trangkaso daw. Ang trangkaso kasi kadalasan, lalo pag nauna yung sipon nun, then nag-ubo kayo. Okay, pag mauna yung sipon, no? Tapos mamaya yung ubo, sa umpisa ha, okay, kadalasan, viral infection po yan. Pwede lang kung palagi nagbabahin, okay? Ako nagbabahin. Okay, so baka allergy yan. Allergy No? yun. So, Pero sandali lang po, hindi man kayo nagbabahin, di ba? So, sa umpisa, kung hindi allergy, pwede viral infection virus. Ayan. Bakit natamaan siya ng viral infection nung New Year? Alam ko na. Late na tulog siguro, napapagod. Tama po ba? Okay, natamaan siya ng viral infection. Kaya sa umpisa, sipon at saka ubo dahil po sa kati ng lalamunan. Kasi ang virus, sisirain niya yung ilong ninyo, sisirain din nila yung lalamunan ninyo. Pero bago masisira yan, syempre mamamaga. Pag namamaga, syempre kakati yan. So, yun po ang kwento ng viral infection. Kaya lang, ang virus, hindi mabubuhay sa loob ng katawan natin. Lalo na pag yung tinatawag natin na thermophobic virus, natatakot sa init. Masaya ang virus sa labas, lalo pag umuulan, malamig. Kasi nabubuhay sila pag malamig. Pero pag pumasok sa katawan natin, hindi yan tatagal ng 3 days. Kasi sa loob ng katawan, mas mainit kumpara sa labas. Kahit walang ulan, kahit hindi malamig yung panahon natin, ang sa loob ng katawan natin ay 37 degrees centigrade. Mas mainit kaysa yung temperatura ng kwarto natin, which is usually 32 degrees centigrade or tinatawag natin na room temperature. Kaya po pag pumasok yung virus, hindi sila mabubuhay sa 37 degrees centigrade. Lalo pag maglagnat tayo, reaction sa presence of viral infection, lalong aakyat to 38 or minsan 39. Okay? Lalong mamamatay yung virus sa loob ng katawan natin. Kaya hindi po sila tatagal ng more than 3 days. Kaya ang tao natin sa viral infection ay self-limited. Okay? It will just limit itself to 3 days. Bukod dyan, syempre, dapat matibay po yung ating immune system kontra sa virus. Yung tinatawag natin na kadalasan yung cell-mediated immunity. Okay? Now, pag mahina ang immune system ni madam, lalo nang pinahina ng presence of virus, nako, mas madali siya magkaroon ng bacterial infection this time, hindi na viral. Ang viral infection, hindi kailangan ng antibiotic. Pag mahina ang immune system ni nanay, dahil sa pag-abuso, hindi natutulog na maaga, napapagod sa kapaprepare ng New Year, for example, okay? Mahina in the sense na pinasukan siya ng virus kaya lalong humina. Mahina in the sense na 57 years old na siya. Considered medyo delikado ng immune system pag 57 ang edad ninyo. Ang ubo ay pwede tuloy-tuloy because ang bakterya na nasa hangin
ay, syempre, hindi maiwasan magpasok. Ha? Pag pumasok, at nagkataon na mahinang immune system ni Madam, dahil nga sa virus, dahil sa edad niya, dahil sa pagod, dahil sa kulang ng tulog, syempre, magkakaroon na ng this time ng bacterial infection. So, ang ubo, extend yan, lalagpas ng 3 araw. Kaya pag tuloy-tuloy yung ubo, ayan, hindi na yan virus pag more than 3 days. Lalo pag yelo na ang plema. Naku, pag yelo ang plema, tatakbo yan ng bacterial infection. So, pwede ko po mapakinggan yung ubo ninyo. Pwede sample. Sige. Ayan. Kaya sabi ko kay Madam tapos na po yung New Year Kayo po hindi pa tapos yung putok ng putok ninyo. Okay? So, anyway, so, sa kwento pa lang, alam na po natin na malamang bacterial infection ito. Okay? At saka kung hindi ito acute bronchitis, dahil wala po siyang lagnat, baka pwede ito pulmonya. Kahit wala pang lagnat, okay? Pwede walang lagnat sa umpisa. Okay? So, pakinggan ko po yung baga niya in order to make sure na kung bronchitis lang ba ito, yung upper airway infection, or pulmonya, yung lower airway or lower respiratory tract infection. Regardless, no? Still, pag infection po na bacteria, kailangan uminom siya ng antibiotic, no? Usually, again, ang binibigay po natin ay ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days, syempre, pag antibiotic. Plus, pwede Simdex or Nasatap or Nasatera CPM para sa kaniyang ilong at sa katinang lalamunin niya, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At syempre, para maging maluwang yung daanan ng hangin niya, okay, para mas mabilis lumabas yung plema niya, at pag tuwing inuubo siya, hindi siya masasaktan dahil pinapaluwang na natin yung daanan ng hangin niya, uminom siya ng salbutamol tablet, 2 mg, kahit wala siyang asthma, pwede sa kanya. 1 tablet 3 times a day for 5 days. Maraming salamat po.